I'm Ravi again. I'm here sa taas ng bahay namin. So, we have a rooftop here. Ito yung rooftop namin. Gusto kong i-share sa inyo yung life ko after I quit my corporate job. So, siguro it's been mga lampas 1 week pa lang since nung last day ko sa work. So, I'm career woman for 12 years. Imagine that. After graduation, talagang very goal-oriented ako. Work lang, busy. I'm a professional medical sales representative kasi. So, busy talaga yung work ko. And nag-start ako sa Makati. Doon ako talaga matagal. So, naging busy yung life ko. And sobrang nag-struggle ako nung naging married na ako and nagkaroon ako ng child. So, talagang yung juggling both working and also a mom, dun na talaga ako nahirapan as someone din na may autism. Kaya also, in-advise sa akin ng psychiatrist ko to quit my job na ever since last year pa talaga because of my condition and then yung condition din ng anak ko. So, I'll be sharing with you kung ano yung naging life ko after I quit my corporate job. It's very different from my old life, pero I'm really happy. Kaya gusto kong i-share sa inyo yun. This is her breakfast. Pancake, boiled eggs, tapos maple syrup, and banana. And this is also my breakfast. Okay, boiled egg, maple syrup, banana, and hot cake, pancake, same with her. Yeah. Pagising ko, nag-prepare ako, nagluto ako ng breakfast for Feliz, and then ako naman yung magbe-breakfast din. Nilagay ko na sa table ni Feliz yung breakfast niya para pagising niya, kakain na lang siya. And natutuwa ako and I'm excited kasi hindi ko to nagagawa noon dahil sobrang busy ko. And may time pa ako ngayon mag-Netflix while eating breakfast. Wala akong time nito gawin dati kasi nga sobrang busy ko. Dami ko hinahabol na admin works pag umaga, then after that, mag-field pa ako. After ko maligo, nag-prepare na ako kasi marami kaming errands ni Daddy today dahil inaasikaso nga namin yung office namin kasi bumuo kami ng company para dito na rin kami mag-focus, para nandito na lang kami lagi sa Dipolog, hindi ko na kailangang bumiyahe para sa work ko. So ayan, first stop. Nandito tayo para mag-pick-ups ng mga tables and chairs at ibang mga equipment na kailangan natin sa office. And then next, nagmamadali na akong umuwi ng bahay para sunduin si Feliz at ihatid sa school kasi ito talaga yung reason ba't nag-quit ako sa job ko para mas maihatid ko siya sa school and sa therapy niya. 1 month na hindi pumasok si Feliz sa school dahil nga umuwi na ang ate ko at wala nang maghahatid sa kanya sa school. Kaya after nung 1 month na nag-render ako sa work ko, in-enroll ko na siya sa school ulit kasi alam ko maihahatid ko na siya. Sobrang excited niya today kasi nga 1 month siyang hindi pumasok. Gusto niya na daw makita yung teachers niya, yung mga classmates niya. Gusto niya na daw mag-drawing ulit.
Dati dream ko lang to. Iniisip ko ano kayang feeling nang inihahatid ko na lang sa school ang anak ko at wala na akong hinahabol na trabaho. Ang sarap pala sa feeling. So now, dahil nag-crave ako sa sweets, so kumain na ensaymada at ube pandesal. Bibili muna tayo dito sa Mabies. Let's buy muna. Let's go. Nandito na pala tayo sa office. Dalhin na natin yung mga kailangan dalhin. Nag-coffee nga pala ako kanina. Ayan. Hindi ko na na-videohan na dumaan pa ako ng coffee shop. Bumali ako ng chicken ng anak ko and may mga gamit pa kasi dun sa likod na kailangan kong maibaba. Ayan, para sa pag-set up ng office. Ayan, nandito na ako sa loob ng office. Kumain muna ako dito. And today, lalagyan nila ng carpet tong ilalim ng office table. Yan yung binili namin kanina doon sa pinuntahan namin. So now, babalik tayo ng school ni Feliz para sunduin siya. Tapos, balik tayo dito kasi gusto mag-play ni Feliz dito sa office habang sineset up siya. Dito ko na rin siya pakakainin. Let's go! So, ayan, magsusunod muna tayo kay Felicity Rose. Diyan siya. Feliz! Ay, di ka pa uwi? Punta man tayo office. Ha? Punta tayo office? Let's go na. Kain na kayo ni nanay sa car. Dali. Mag-work na ikaw, mag-work. Mag-work si Feliz, mag-work. Pakay na sa car, kayo mag-work. Work na si Feliz. Bumaba muna ako para may kunin sa sasakyan. Tapos na-videohan ko siyang tuwang-tuwa siya. Inaantay niya ako dyan na masilip niya ako sa labas. Ayan, nakauwi na kami. Playtime ni Feliz ngayon, 5 p.m. na. Meron talaga kaming schedule niya na sinusunod namin. And yun yung program niya na ginawa namin ng therapist niya. Yan nga pala yung schedule niya na sinusunod namin. Nakapost yan dito sa bahay. And kailangan strict kami dyan. Today is day off ng aming yaya. Of course, hinatid ko muna si Feliz sa school for today. And dahil wala kaming yaya, ako din ang magbabantay sa kanya sa school. Kasama ko nga pala yung mama ko and yung sister ko. Actually, marami kaming ginawa ngayong araw na to. Pero hindi na ako masyadong nakapag-video. Kasi nga, ako ang nag-aalaga kay Feliz. Marami kaming errands. Sinama ko na lang si Feliz. Dito naman, patapos na yung school niya. Kaya, ayan yung ginagawa niya. Yung favorite niya is yung mag-jump dyan sa trampoline. Sarap sa feeling na hindi ako nag-worry at nag-juggle kapag day off ang yaya. Dahil wala naman akong work, pwede kong alagaan muna si Feliz. Gabi na at before kami matulog, naisipan ko na mag-paint muna kami ni Feliz. Binili ko tong mga art materials na to para sa aming dalawa. Kasi alam kong magandang activity ito para kay Feliz at sa akin din.
Isa na to sa mga naging bonding namin ni Phyllis after ko mag-resign. This is the first time in 12 years na weekend na wala akong work. Wala naman talaga akong work during weekend, but I have admin work na kailangan gawin na nagagawa ko lang siya during weekend. And sometimes I have activities na weekend talaga ginaganap. Ito yung week na sobrang light ng pakiramdam ko. Walang mabigat, no depression, walang hinahabol. I'm so happy and I'm so peaceful. I will never regret this decision. Sobrang peaceful ng pakiramdam ko. I never thought I deserve this kind of peaceful life.